Oh, hello. Kumusta na? Ano yung nangyayari dyan sa Kongreso? Masyado yung pinainit, pinalaki yung Bira kayo ng bira doon sa Vice President namin. Kesyo crop. Saan dadali ng pera? Malinaw na talagang gustong-gusto nyo pabaksakin eh. Hindi nyo kaya yun. Matindi yun. Kung ano-ano pinagsasabi nyo kaysa yung intelligent pa niya, parang malinaw na sinasabi nyo, mapupunta lang sa bulsa. Parang ganun. Ngayon, nung kayo naman ang sinabihan na mag-audit kayo, saan napupunta yung pera na napupunta rin sa inyo, yung mga intelligent fund nyo, galit na kayo. Sasabihin nyo, sinisiraan ng Kongreso. Gustong buwagin ang Kongreso. Titindigan nyo. Tatayuan nyo. Hindi maganda, no? Parang gusto nyo, kailangan titira. Parang sinasabi nyo, wala kaming karapatan na tumira. Napaka mali Alam nyo ba ang sikreto ng ng intelligent fund na yan? Kami alam din namin. Para mabawag ang mga terorista. Para matapos na yung kahirapan ng Pilipinas. Malaking problema ng Pilipinas kasi pagka mayroong ganyan eh. Lalo na sa probinsya. Kawawang-kawawa yung mga tao doon. Mga malalapit doon sa mga lugar na yan. Kaya natutuwa kami na talagang isinasa puso nila yung kapayapaan at kaligtasan ng mga tao lalo na sa probinsya. Ito lang mga kabataan na nag-aaral dito. Kasama yan sa mga intelligent fund yung pinaakyat nila sa bundok yung mga bata, ginagawa nila MPA. Hindi nyo ba naiisip yun? Ito lang mga Duterte na itong nakapigil dyan Nabawasan ang gusto yan Kaya marami natuwa. Isa na ako doon. Itong bata nakisaw-saw pa Alam niyo ba na yung sikreto ng nangyari sa yung history ng ng mga Marcos? Alam mo ba yon? Pambira ka. Pinatakbo yung lolo mo, magulang mo, sinugod yan sa Malacanang, pinalayas, nagtakbuhan sila. Kung may nangyari ba sa kanila lalabas ka ba? Wala ka. Hindi ka lalabas. Hindi mo naisip yun? Kasama kami doon. Sumusuporta sa inyo hanggang ngayon. Kaya tuwan-tuwa kami nung makakabalik kayo sa Malacanang. Alam mo ba na ayaw nilang bumalik sa Malacanang ang mga Marcos? Alam mo yan
Kasi kumakandidato ka na, saka malaki ka na, alam mo na yan. Bakit ngayon parang sumusuporta ka sa kanila? Masakit, hindi maganda pakinggan. Kami mga loyalista sa mga Marcos, sa mga pamilya mo, para kami nasasaktan. Matindi yung ginagawa mo. Alam ba yung namatay si Percy Lapid? Sila rin ang may sabi na tatay mo nagpapatay dyan. Nag-react ka ba? Tahimik ka. Yung sinabi nila yung tatay mo nagpapatay dyan, sinisigaw pa yan ni Raul. Pambira ka. Yung kabila naman sa DOJ naman ang sinasabi, ibantag daw. Pero yung tatay mo pilit na sinasangkot yan tahimik ka. Pero to si Pangulong Digong, dating presidente na nagsabi na dyan sa mga sinusuportahan mo, sinabi na yung intelligent fund para sa mga terrorist na katulad nila. O ano sabi mo, nagbabanta? Hindi pagbabanta yun. Para kaligtasan ng lahat yon. Hindi siya ang personal. Matagal niya, alam mo na, matagal niya nang ginagawa yan na talagang gusto niya buwagin yung mga terorista Sabi mo banta yun? Hindi banta yun. Talagang ang terorista binubuwag yan. Kumbaga sa tao, sakit sa katawan yan. Cancer yan. Talagang buwagin dapat yan. Parang napapansin namin nakasuporta ka doon sa mga kaliwa na yan. Hindi aayos ang bayan, hindi aayos ang Pilipinas. Kung mayroong mga ganyan, ang tao, hindi maayos ang pagkilos kung may mga sakit sa katawan. Si Digong lang si Tatay Digong lang ang nakasugpo dyan Pati yung mga drug lord nagbalikan. Nakakainis na. Gusto bang isa-isip namin yung ganyan? Ba't nagkakaganyan? Sasabihin namin na dahil sa inyo, nakabalik sila? Huwag kang ganon. Yung mga drug lord na yan, talagang namutawi yan. Talagang buhay na buhay yung panahon ng mga iba ang presidente. Akyat bahay, massacre, kidnapping, walang magawa ang mga pulis, walang magawa yung mga sundalo. Massacre, kawawa yung mga mamamayan, kawawa yung mga civilian. Hindi makapagsumbong, natatakot. Dahil na sa mga kidnapping. Si Pangulong Digong lang ang nakasugpo dyan. Matapang talaga yan sila. Hindi natatakot. Hanggang yung United Nations, UN, nagbabanta na. Human right daw. Putik na. Makakabalik ba kayo sa Malacanang? Makakabalik ba kayo dyan makakapunta ka ba dyan sa lugar na yan kinatatayuan mo kundi sa mga Duterte? Hindi maganda yung ginagawa mo, nakikisaw-saw ka. Parang hindi mo alam ang history ng pamilya mo Pinatakbo nila yan. Gusto nilang patayin yan. Inakusahan ng mga matinding corruption sa buong mundo. Siniraan yan mga Marcos. Diba Marcos ka? Hindi ka naman Romualdez Bakit ganun? Yung lolo mo nung dumating dito, siniraan. Ayaw nila ipalibing. Nakikiusap at nagmamakaawa yung mga Marcos para maipalibing. Tahimik ka rin Wala kang alam ko. Tahimik ka lang.
Pero ngayon, nagngangawa ka na. May privilege speech ka pa. Ang nakakainis doon, yung sumusuporta ka dyan sa mga nagpahirap sa inyo, nagpahiya sa pamilya mo. Kami ng mga loyalista, talagang suportado kami sa inyo kahit wala kami napapakinabangan. Gusto namin makabalik ang mga Marcos. Ngayon nakabalik, ganyan ang gagawin mo. Hindi maganda. Huwag ka na makisaw-saw. Hindi nyo pwedeng siraan ng mga Duterte. Dahil yung Duterte, minahal na ng tao yan. Ako, hindi naman ako Duterte. Hindi naman ako bumoto kay Duterte. Iba ang binoto ko. Pero nung nakita ko yung ginawa niya, I love Duterte. Talagang kahit matanda na si Digong, gusto ko siya. Gusto ko yung Duterte, pati si Sara. Alam kong maganda ang gagawin nila sa Pilipinas. Wala na kayong magagawa. Huwag ka na sumuporta dyan sa mga dilawan na yan, sa mga pulahan na yan, sa mga kaliwa na yan. Alam mo, sa isang grupo, may mga kamatis na bulok talaga. Huwag ka na sumama sa mga bulok. Huwag kang lilis ng landas. Tuwan-tuwa kami nung nakapasok ka sa Kongreso. Ang galing nito, ang husay nito. Sabi ko ba, nung tumagal-tagal, sabi ko ba, parang nawawala si Sandro ano ka ta Gustong gusto kita Pero nag-privilege speech ka kung ano-ano pinagsasabi mo. Sabi ko, kaiba na to. Parang kung kaliwa na to Dilawan na yata to Nagpalibing sa tatay mo yun, si Duterte, hindi ba sa lolo mo yun, si Duterte, hindi ba alam? Sobrang kahiyan, sobrang patikos ang tinanggap niya sa taong bayan. Hindi sa amin sa mga kalaban. So marami pa rin sila bira ng bira, huhukayin ng lolo mo, ganyan, binagbabantaan nila. Tapos si Duterte, tinira sa ibang bansa. Human right daw. Gusto nilang huliin si Duterte, pakulong. Lumaban yan. Kahit sa Amerika, lumaban siya. Alam mo yan. Talagang sabi niya, patayin niyo na ako. Bata't mahal ko ang bayan. Kahit sa China. Hindi niya pinababayaan ng Pilipinas na gerahin. Diplomasya ang ginawa niya. Hindi siya iba siya, iba yung tapang niya. Pagmamahal sa bayan yung tapang niya. Ako naniniwala kay Duterte, hindi bara-bara. Hindi mayabang. Matapang. Iba yung mayabang sa matapang Hindi siya nagsasalita na lalabanan niya ang China. Alam niya, alam ko at alam ng lahat. Hindi tayo tatagal, baka 1 linggo lang tayo, lusaw tayo sa kanila. Wala naman tayong panlaban Yung bomba na simula rito, aabot sa China, wala tayong ganon. Sila marami. MPA nga, hindi natin kaya Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mga ulol na yan, sinusuportahan mo pa nakakainis Mali yung ginagawa mo, magbago ka, palaglag ang rating mo, kuya. Bata ka pa. Hindi ka tatagal dyan pagka ganyan ang ginagawa mo. Palaglag yung rating mo Hindi kayo tatagal. Sabihin ko sa'yo, hindi kayo tatagal pagka hindi ka nagbago. Pinatay si Percy Lapid, sinasabi nila, tatay mo pumatay, di ka nag-react. Samantalang yung si Pangulong Digong, ang sinabi lang, susugpuin nila ang mga terorista. Uubusin nila lahat, papatayin. Sinabi mo, pinagbabantaan ng buhay nila. Kahit saan sila magpunta, mga terorista, pinapatay talaga. Dahil buwisit yan. Yan ang nagpapabaksak sa gobyerno. Kaya ang gobyerno naghihirap. Alam mo, yung lolo mo, gustong gusto ko yun
Kasi yung ginawa niya, yung land reform program, ang ganda para sa mahirap talaga yun. Yung mga magsasaka, nabigyan ng lupa, na-award ng lupa sa kanila na matagal na lang ginagamit sa loob ng 10 years. In-award sa kanila yung mga lupa. Tapos yung masagana 99 nila. Talagang bumaba ang bilihin nun kasi marami ng gulay yung mga tao, marami ng tanim. Konti na lang ang konti na lang ang bumibili ng mga gulay kaya mura. Yun ang inaasahan namin na gagawin ng tatay mo. Kasi nakikita namin na yung kilos niya, pananalita niya, ay kapareho sa lolo mo. Alam mo yan. Binoto namin siya, talagang gustong gusto namin siya. Ako, pinaglalaban ko pa na magbababa ang bilihin, talagang bababa. Nung panahon na yun, ang sibuyas 35 pesos lang. Ang kamatis nasa 20, 15 pesos. Putik na. Nung pagpasok nyo, naging 700. Sabi sa akin ng mga kasama ko, pati anak ko, ano na? Ano na? Magsalita ka. Hindi ako kumikibo. Putik ano nangyari. Tapos nagbalikan yung mga drug lord, nagbalikan yung mga terorista. Ay naku, talagang nagbalikan sila lahat. Kaya itong susunod na eleksyon, wala kayong ilulusot. Duterte kami. Tutulong kami sa pagsugpo sa mga kriminal na yan. Kami mga yung loyalista. Ang bira ka. Nakakainis Sinusuporta mo sila. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ka ba nag-iisip? Mga pinagsasabi mo, privilege speech ka pa. Tapos dinamay mo pa yung Yolanda. Sabi mo, laki na naitulong. Ang laki na naitulong, umiiyak nga yan. Yung panahon ng Yolanda, umiiyak nga yan, humihingi ng tulong. Anong tutulong yung sinasabi mo? Humihingi nga ng tulong yan Huwag nyo na idamay yung Yolanda. Naghihirap na yung mga tao, ninakawan na nila. Mga panahon mga sinusuportahan mo, ninakawan nila yung mga tao. Yung ibibigay sa mga tao, hindi nila binigay. Tinago nila, binenta pa yung iba. Yung mga tulong galing sa ibang bansa. Yung kapatid ko nga sa Australia, ang daming binigay ng mga damit dyan, daming binigay ng mga tulong dyan. Hindi ko na alam kung saan napunta yun. Kahit kami binibigyan din tulong yun ng Yolanda, pati yung iba pa, tulad ng Ondoy. Huwag mo nang banggitin yung Yolanda kasi alam ng taong bayan, hindi kami mga tanga, hindi kami mga bobo. Huwag kang ganyan. Huwag mo sasabihin na si Pangulong Digong binabantaan ng buhay ng mga kasama mo. Walang binanggit na pangalan. Ang binabanggit, terorista. Bira ka. Terorista ka ba? Huwag kang ganyan. Kung yung sa Marawi, walang Digong, walang Duterte, wala na. Pababayaan na yung kanila na yung Marawi, yung buong Mindanao, kanila na. Sigurado yan. Dahil pagkaiba ang presidente, pababayaan nila yung Marawi, pamimigay yan sa mga terorista, gagaya na yung buong Mindanao. Yung mga MILF, gagaya na yan, hihiwalay na sila. Matagal na nilang planong humiwalay sa Pilipinas, sa Maynila. Gusto nila mag-separate. Mabuti nilang merong Duterte, magaling din si Lord. Merong Duterte na matapang. Hindi siya pumayag. Pero kung iba, mga duwag. Ewan ko, baka sa tatay mo, pag nangyari sa tatay mo yan, ipamigay yan Pero yung lolo mo, hindi. Matapang yun. Yung lolo mo. Si Ferdinand Marcos. Sinugod nga niya yung Saba Oo. Nung nawala na siya, may pumalit, mayabang din, duwag din, pinamigay yung Saba.
Matapang yung lolo mo. Yun ang gusto namin. Hindi takot. Naubos yung drug lord noon. Pinatay niya yung pinakapinuno ng drug lord. Kaya nung dumating kayo, ano nangyari? Nagbabalikan. Tahimik lang. Tahimik lang yung papa mo. Lord, ano ba yan? Hanggang kailan? Matagal pa kayong pipwesto dyan. Tumigil na kayo. Yung intelligent pa na sinasabi, ayaw na tanggapin ni ano. Ayaw na ni Sara Duterte, ni Vice President. Ayaw na niya. Tama yun. Para wala na kayong masabi. Itutulong sa intelligent pan kahit kami, yung tinatawag na pork barrel nyo, binabago-bago lang nila ang salita. Pamagat, pangalan. Intelligent pa na yan, para yan sa mga pagtulong sa mga hihirap. Tatanungin nyo kagad para saan. Siyempre, naglindol na ba ngayon? Maglilindol na ba bukas? Pwede ba niya sabihin, no, para bukas yan kasi maglilindol bukas? Pondo yan para sa 24. Yung pondo para sa 23, tapos na sa kanya. Na-audit na. Kayo, i-audit nyo yung nasa bulsa nyo. Nakakainis kayo ah. Tira kayo ng tira dun sa tao, pero yung pondo nyo, yung budget nyo, yung pondo nyo, hindi nyo pa alam, hindi nyo pa sinasabi kung nasaan na napunta. Pumuputok na yun si Romualdez, bilyon. Ang pondong pumasok sa kanya, asa na? Ha? Nagagalit siya pag tinatanong yung pondo sa kanya. Sabi niya, sinisiraan daw. Sinisiraan, tinatanong lang. Masama ba yung magtanong? Walang sinisiraan. Tinatanong lang kung nasaan na yung pera. Pagka kayo nagtatanong, okay lang, tuwan-tuwa kayo. Pero pagka kayo tinanong, nag-iiyakan kayo. Sabihin nyo, binabastos kayo, sinisiraan kayo, binubuwag kayo. Putik na. Anong gusto nyo sa amin? Maging mongoloid? Nganga lang? Kahit anong gawin nyo, nganga kami? Bira, bago ka lang dyan ah. Hindi pwedeng hindi nyo sabihin kung saan napupunta yung pera. Dahil kung kayo nagtatanong din, pera ng bayan yan, pera namin yan. Kailangan namin malaman kung saan napunta yung pera na yan. Huwag kayong ganyan. Bira. Hindi tama yan, magbago ka. Huwag kang lumiit ng landas, halatang-halata ka na. Nawawala kayong talino mo, napapalitan ng katangahan, kabobohan. Kalaban yung sinusuportahan mo eh. Hindi ba alam? Mga kidnapper yan. May kaso yan, nangidnap ng mga bata kasama yung mga ibang kasamahan niya. May kaso yan. Sinusuportahan mo. Kidnapper yan, iakit sa bundok yung mga bata na checkpoint lang sila. Hindi namin, akala mo sa amin, mga tanga. Hindi namin alam yan. Yung mga kabataan sa mga eskwelahan, pinaakit nila sa bundok. Nakaranas dyan yung anak ko. 2 beses pinaakyat. Nangingi sa akin ng budget, 13,000. OGT raw nila. Sabi ko, anak, huwag kang sumama dyan. Delikado yan. Sabi sa akin, Papa, hindi ako gagraduate pag hindi ako sumama rito. Sabi ko, sige, mag-ingat ka. Binigyan ko ng 13,000. Hindi kasi gagamitin daw doon. Alam yata sila, 16 yata eh. Hindi pa yung mga pangalan pa nila. Baka dating sa checkpoint eh. Hindi ko alam. Pag uwi niya, 3 months, nagtanong, nagsabi sa akin, pa ganito nangyari, ganito nangyari, ganun. Lugar ng mga MPA yung pinunta nila. Sila nag-iigib, naglilinis, nagpapakain ng mga tao doon. Sabi ko, huwag kang magpapauto dyan. Mahalin mo yung sarili mo. Dahil ako, nagsikap ako para makatapos kayong magkakapatid.
Natutuwa naman ako, tumutulong kayo dahil sa talino nyo, wala rin ako masyadong binabayaran sa PUP. Yung PUP sa yung UP na yan, talagang marami sila nakuhang mga kabataan dyan. Yung mga magulang nagsisikap, pinag-aaral yung mga anak. Inakyat nila sa bundok, inuto nila ng inuto. Binudol nila ng binudol. Siyempre kabataan mahilig din yan sa mga barka-barkada, kung ano-ano. Hanggang sa napapakyat nila doon, hindi na nakakauwi. Nauuto nila. Buti ikaw, nauto ka na yata Nabudol ka yata Tingin ko nabudol ka. Hindi mo iniisip. Baka umakyat ka na rin ng bundok Huwag mong gagawin yan. Dahil wag mong sabihin umakyat ng bundok, mga tanga. Mga scholar yung mga umakyat doon. Dahil sa PUP at UP, mga scholar yung nandiyan dyan. Hindi ka makakatungtong ng UP, saka PUP, kung hindi ka scholar. Hindi ka matalino. Huwag mo sabihin mga bobo yung umakyat doon. Nagiging bobo dahil nabubuli nila. Nabubudol nila. Ikaw, matalino ka O, ano nangyari na ngayon? Hindi mo na alam yung ginagawa mo. Hindi mo na alam yung sinasabi mo. Privilege speech ka pa. Nakisawsaw ka. Akala mo magbabago kami sa mga Duterte. Ang ganda nung ginawa niya Kulang pa. Kulang pa yung ginawa niya. Kulang pa yung panahon na nilagi ni Tatay Digong sa Pilipinas. Kulang pa. Inaasahan namin kayo magpupuno yan, mga Marcos. Wala, nagpasel yung tatay mo. Wala kami naramdaman na may presidente. Nagkakagulo, ang daming gulo. Ewan ko. Nagbabali ka na yung mga walang iya. Kay Duterte, papakain sa'yo yung ninakaw mo. Putik yan. Dito pati laglag bala, nag-iiyakan yung mga umuwi dito. Yung mga contract worker natin, niluloko nila. Binubola nila. Tinatakot nila sa laglag bala. Ano sabi ng Duterte? Pag meron pa niyan, pakakain ko sa iyo yung bala. Nawala yung laglag bala. Ganun katapang. Ganun ang presidente. Nangingialam. Ang tatay mo tahimik. Ang dami na nangyayari. Tahimik pa rin Pasyal lang na pasyal. Mahal ko kayo. Mahal ko mga Marco. Sana hindi pa naman hulihan lahat. Marami pang mangyayari. Huwag ka na makisawsaw. Yung sinasawsawan mo, kauliwa pa. Yan nagpalaya sa inyo. Kung hindi mo alam, itanong mo sa magulang mo sino nagpalaya sa inyo. Kung anong klase mga tao yung nagpalaya sa inyo. Kung inabot sila rito, hindi sila nakaalis ng Pilipinas, hindi ka lalabas sa mundo. Magpasalamat ka at nakalabas sila. Ando doon din kami, sumusuporta sa inyo. Kaya lang wala kami magawa, napakarami na rin nila. Nabola nila yung tao Nabudol nila ngayon, tuwan-tuwa kami, dyan na kayo. Pero ewan ko, hindi ko alam. Bahala na, marami pa naman darating na araw. Baka sana magbago ka. Ibahin mo ang estilo mo. Yung una, naglalaban, kumukontra-kontra ka sa kanila. Ngayon, bumaligtad ka, nakakampi ka na nila. Ano ba nangyari? Ikaw lang ang nakakaalam, di kami. Huwag mo nang suportahan sila. Dahil hindi kami magbabago, lalong tataas ang rating ni Sara dyan. Lalo na hindi niya na kinukuha yung intelligent pan. Kami natutuwa kami. Yung intelligent pan na sinasabi nyo na i-audit niya, ipaliwanag niya sa mapupunta. Kayo magpaliwanag kung nasaan na yung mga pera. Yung 2023 na napunta sa inyo, ipaliwanag niyo kung saan napunta. Para yung 24, magkaroon kayong budget. Dapat, pag hindi nyo na ipaliwanag lahat yan sa taong bayan,
Hindi kayo makakuha ng budget ng 24. 0-0 na lahat dapat. Alam mo yung DepEd, yung inahawakan ni Sara, ang laking budget ang kailangan dyan talaga. Buong Pilipinas yan. Gagamitan. Hindi katulad sa inyo, dyan lang sa probinsya nyo. Kay Sara, buong Pilipinas. Ang gagamit niya, makikinabang dyan. Ano yung kontra nyo? Lit-lit na nga yan eh. Mantalang iba sa inyo, bilyon. Nakatayo lang. Titindig ako, bilyon. Yun ang itanong mo, saan mapupunta yun? Saka yung pera na sa inyo, saan napunta? Bira kayo. Malaman kung anong... Magbago sana kayo. Magbago kayo. Nakakainis kasi, sumuporta ka pa eh. Dapat yun, wala na sana, hindi ako magsasalita. Eh kaso, parang hindi kaya. Hindi kaya. Hindi pwedeng pabayaan, lalaki, naliligaw ka kasi. Ako kaya ako nagsalita dito dahil ayokong maligaw ka. Naliligaw ka. Nag-iiba ka. Hindi mo alam mong pinatutunguhan mo. Naiingkanto ka. Bumago ka ng ladas mo, baran mo yung mga, baliktad mo yung damit mo para makarating ka doon sa dapat mo mapuntahan. Nababaligtad ka. Hindi mo alam. Naiingkanto ka na. Naliligaw ka. Ano? Sana mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Yung sinisiraan nyo, hindi nyo kayang siraan yan. Tinatawanan lang kayo. Baka kayo nabudol dyan, hindi nyo alam. Sabi nga eh, aning kayong pera na yan. Inyo na yan, lamunin nyo. O, paano ngayon? Ayaw niya na. O, magbilang na kayo. O, bilangin nyo na yun kung magkano yung napunta sa inyo. Sa inyo dinala. Nabudol kayo doon ha. Hindi nyo alam. Matitindi yan, mga sanayan. Ikaw, bago ka pa lang dyan. Nabubudol ka rin dyan sa loob. Ang bira. O sige, sana, Sandro, mahal ka namin. Alam namin na ang tao may pagkakamali. Wag ganon. Baguhin mo. Makakabalik ka pa. Magbabalik pa yung pagmamahal namin sa'yo. Gusto ka rin namin kasi bata ka pa. Marami ka pang ano. Konting hasa-hasa pa. Hindi ka pa hasang-hasa eh. Kasi nadadali ka dyan sa loob. Mga kilala na namin yan mga sinasamahan mo eh. Inakalaban kayo niyan eh. Linaw-linaw. Ang bira. Sinabi mo na si Digong ang nagbabanta sa buhay nila. Eh, samantalang yung tatay mo, malinaw na sinabi, yung tatay mo ang pumatay kay Percy Lapid. Tahimik ka. Pag-isipan mo yan ha. Yung tatay mo sinabihan na sila ang pumatay, kayo. Kay Percy Lapid, pinagplanuhan yung patayin. Sila may sabi. Oh. Pag-aralan mo yan. Huwag yung pasok ng pasok. Yung privilege speech mo, hindi sa'yo galing yan. Pinabasa lang sa'yo yan. Hindi mo pinag-aralan. O, sige na.